Magyod. Gidawan na ako toothpick. Upil. Magyod ko yung gidawat ni Piso. Kurbida, ni Piso. Kabalo man ni sila, pag mudagan sa eleksyon, kami man ang nagsuporta sa among kaugalingon. Ang one bukid noon. Survive with me. Kato panahon na ni Governor Nonojo, nagpunta po sa zero ang project sa bukid noon. O na tinuod. Pero survive na po me. That's the truth. So, ang akong kapikas, si Audrey, nag-abstain siya para kaibalo ang tao, kaya usay di kakabalo ang mga, hindi magkasabot ang tao. Tungkol kay judge ko sa impeachment or kung mabotar sa yes to the impeachment, klaro basi mag-yes po ko. Kung mabotar sa no sa impeachment, klaro ang usa ka judge that's supposed to be impartial o dili pwede maghatag og opinion, murag di ako mabotar po. So, ako sa gihangyo, dili niya nasala, ako naghangyo sa iya. Why sala si Ma'am Audrey? Ako naghangyo sa iya na mag-abstain kay imong bana sa judge to the impeachment court. Kadi sa ako, deli ka desa. Correct, Judge? Yes. Mga judge, lawyers, mga abogado niya. Mo na tinuod. So, ayaw ko sala untang suko kay Ma'am Audrey. Si Inday Audrey, pinakabuutan na na congresswoman for vida o gabi ka kanang kugi o bisita sa barangay, alangga niya makatawag sa 3rd district. Pero gikan na sa ako na magpa-abstain siya to judge ko sa impeachment court. It is the most delicadeza thing to do. Hindi niya daw alam eh. Naligaw nga eh. Pinag-usapan naman na sa naturang meeting ang planong Constituent Assembly. Ayan. O CONAS para sa term extension ng mambabatas at maging ni Pangulong Marcos. Ito yung partner. Yung Noel. Extension. Ibig sabihin nito, walang magaganap na eleksyon sa susunod na halalan. Noel. O partner. Alam mo partner, galit na galit sila rito kay Senator Amy Marcos. Nasaksihan natin kasi ang ganda ng presentasyon ni Senator Amy Marcos. May pa-video pa. May pa-video pa. Ano masasabi mo rito? KPL. Ayun. Nung masabi ni Senator Amy, nung ipinakita niya yung kanyang video presentation, pumuti ang buhok nila. Ang unang pumalag, partner. ang unang pumiyok, bugok. Si Senador Subiri. Ayan, si Subiri nagwala. Hindi pa man din natatapos si Senator Amy, partner. Aba, yung buong entablado, bulwagan ng Senado, inikot-ikot niya na, parang gusto na ipatigil si Amy na itigil mo yan. Kulang na lang sabing, itigil mo yan pinagsasabi mo. Walang katotohanan yung CONAS na yan. Kasi nabuking na kami, parang ganun baga. Di ba? Pero partner, ito masasabi ko dyan, ano? Sige, partner. Yung mga ibinunyag ni Senator Amy, no? Bagamat napakarami niya na ibunyag ni Amy. No? At kinatuwaan nating lahat 'yon, natuwa tayo doon, partner. Tuwa tayo. Oo, lalong-lalo na dito sa CONAS nito na ayaw nating mangyari na magkaroon po ng CONAS, mga kababayan. Mababago po ang konstitusyon. Correct. Bagay po, cha-cha-cha, yan. Cha-che. Tito Soto ka pala pre, Ayon na rin yan sa mga sinabi ni Senator Amy na, magdadagdag ng edad ang presidente, magiging 50 anyos. At pwede rin daw magbawas para naman makapasok ang kanyang pamangkin. Tapos 3 taon sa presidente, 3 taon sa mga buhaya. Ayan. At dahil dyan, partner, 1.2K viewers na tayo. Napakabilis naman natin mag 1,200. Partner Dan, ano masasabi mo rito? Larga. Oo, partner, ang sabi, biruan lang daw ito at hindi ito at joke lang daw ito. Ayon kay Senate President Tito Soto, no? Pero nag-meeting sila Boji D at sa Congressman Ferdinand Hernandez. At mga nabilang na to, ang titatakahan ko dito kahapon habang pinapanood ko yung kay Amy Marcos tapos nagsalita Subiri, hindi naman po pinangalanan si Subiri. Oo.
Hindi pinangalanan si Subiri dito, mga partners, mga kabayan. No? Pero bakit? Walang pinangalan ng Senador Subiri na pumunta doon at nakipag-meeting. Ang tanong, bakit ganun na lang ang mag-react? Hindi ba dapat ang mag-react dito na talagang magwala doon yung mga nabanggit na mga pangalan? Bakit itong si Subiri na hindi naman siya ang pinapangalanan, hindi nga siya, tapos ginamit niya pa ito, huwag siyang idamay. Aba? Bakit? Nabanggit ba pangalan niya? Di ba? Isa pa nagagalit, partner, si Kiko. For the sake of argument, sabihin na natin na nasa minorya ka, pero hindi ka naman pinangalanan. Ang mga pinangalanan ito. Bakit yung mga pinangalanan, kalmado-kalmado, ikaw na hindi ka pinangalanan, nanggagalaiti ka. Galit na galit ka. Anong meron? Bakit bigla ka nag-react? Is a sign of guilty? Ito ba yung nung nalaman ng taong bayan na ganito ang plano ninyo? Noel, ito ba yung last part ng ano? Hindi ko alam ako, ito yung last part ng kanilang plano. Kung hindi ho sila magwagi dito po sa impeachment kay BP Sara, ito ho yung pinakahuling plano nila, ilalagay ng Noel para hindi na humawala etong si Bongbong Marcos at yung mga alam nilang mga senador na wala nang kapag-asa sa 2028 election, ma-extend sila. Ngayon, at syempre kapag bumalik po ang Duterte, alam niyo naman, taghirap na naman po mga kabayan, etong mga buhay. Correct. Diba? Limitado naman yung pagkain nila. At kung ano lang yung budget dapat na ipakain sa kanila, yun lang dapat na budget. Wala akong extra nga ng mga mali-malita. Correct. Partner, tama kayo dyan, no? Bakit hindi naman nabanggit nga, no? Si Kiko rin, nagwawala rin. In fairness po sa kanilang dalawa, sabi kasi ni Subiri, ako pa yung ano niyan eh. Ipinaglaban niya kasi, partner, yung anti-chacha. Particular yung PI. Oo. Si Subiri yung Senate President nung PI, partner. Kaya talagang naniniwala tayo na yung galit ni Subiri Galing sa puso. galing sa puso, gigil na gigil. Oo. Ganon din si Kiko kasi sabi naman ni Kiko, siya naman daw, siya yung committee on charter change. Hindi charter change. Constitutional amendments. Oo. Wala daw silang pinag-usapan. Tama po yun. Magagalit kayo. Ang problema nila, partner, sabi nga ni Brother Dan, hindi naman kayo pinangalanan. Ayun! Ngayon, yung pinangalanan, tinatanggi ba? Ito, partner, basahin natin. Sige. Partner, Okay, sige. Samantala, kinumpirma naman ni dating Senate President Tito Soto na nagkaroon ng pagpupulong at napag-usapan ang CONAS. Meron, partner. Meron. Tama yung binulgar ni Amy. Pero ayon sa kanya, biruan lamang ito umano. Ayun. Kinumpirma rin ni Senator Ping Lacson ang posibleng siyang naging source ng information ni Lito Banat